Isang araw, mayroong magpapaso sa isang nayon. Siya ay isang kilalang magpapaso sa nayon na may pinakamatibay at pinakamagandang paso. Sa ilang taon na nakalipas, ang magpapaso na ito ay nakagawa ng magandang pangalan at may maayos na pirming kita. Siya ay nabubuhay kasama ang kanyang pamilya at nagtatrabaho ng mabuti upang sila ay manatiling masaya. Ang magpapaso rin ay mayroong asno at aso na nagsisilbing alaga niya. Ginagamit niya sila para sa trabaho at sa bahay. Ang aso ay nagbabantay sa bahay ng kanyang amo at sinasamahan siya kung saan siya pumupunta. Habang ang asno naman ay ang tagadala ng mga paso sa palengke at pauwi. Ang dalawa ay parehong natutulog sa patio ng magpapaso. Namumuhay sila sa ilalim ng pangangalaga ng magpapaso. Ngunit kamakailan lamang ay nagbibigay ang magpapaso sa asno ng mas maraming pagmamahal at pangangalaga kaysa sa aso. Dahil mas madalas kasama na magpapaso ang asno tuwing nagtatrabaho, ay mas pinapakain niya ito ng marami. Kung saan ay tira-tira na lamang ang nakakain ng aso. Iritang-irita ang aso. Siya ay nagtanim ng galit sa magpapaso at nagselos sa asno. Isang tanghali na ang magpapaso at ang asno ay umuwi mula sa trabaho, ang aso ay tuwang-tuwa na lumapit at binati ang kanyang amo, ngunit ang magpapaso ay kinikis-kis lamang ang ulo nito at binatuhan ng kapirasong tinapay sa lupa. At nag-iwan ng malaking plato ng pagkain para sa asno. Iniwan ng magpapaso ang dalawa sa labas at sinarado ang pinto. Galit na galit ang aso at nawala ng pasensya. Pinulot niya ang tinapay gamit ang kanyang bibig at binato ito. Nagkakainis na ito! Nagpapakita ako ng sobrang pagmamahal at pag-aalaga sa aking amo at sa kanyang pamilya. Ngunit binabaliwala niya ako. Hindi niya ako pinapakain ng mabuti o minamahal katulad ng pagmamahal niya sa iyo. Ano pang ginagawa mo kundi magdala ng mga paso paakyat at pababa araw-araw? Ako dapat ang kaibigan ng mga tao. Huwag kang magsabi ng ganyan tungkol sa ating amo. Inaalagaan niya tayo sa sarili niyang paraan. Hindi ka ba nakakakain araw-araw? Kung ganoon ay kailangan mong maghanap. Hindi ka naman tumatayo sa arawan araw-araw. Mayroong kang bubong sa ibabaw ng iyong ulo at tahanan mula sa mga bagyo. Huwag ka nang magreklamo. Hindi! Ngunit alam ko kung ano ang halaga ko. Pagod na ako. Wala na akong pakialam sa kung ano pang mangyayari. Hindi na ako magsisikap pa. Ikaw ang bahala. Sa gabing iyon, ang buong nayon ay tulog na tulog. Ang magpapaso at ang kanyang pamilya ay malalim rin ng tulog habang ang asno at ang aso ay nakahiga sa labas at natutulog sa ilalim ng kumikislap na kalangitan. Ngunit, hindi lahat ay tulog. Mayroong magnanakaw na nagkukubli sa paligid ng bahay ng magpapaso. Isang linggo na niyang pinaplanong nakawan ang bahay at ngayon ay gagawin niya na ito. Dahan-dahang naglakad papasok ang mga magnanakaw mula sa harap habang sinusubukang hindi magising ang mga alaga. Binuksan niya ang pinto at nakapasok sa loob ng bahay. Nang mga panahon rin na iyon ay binuksan ng asno ang kanyang mga mata at nakita ang mga magnanakaw. Psst! Aso! Gumising ka at tumahol! Mayroong magnanakaw at nakapasok sa loob ng bahay. Binabantayan mo dapat ang bahay, ngunit anong iyong ginagawa? Binuksan ng aso ang kanyang mga mata at nakita ang magnanakaw, ngunit hindi ito tumahol. Nang makita ito ng asno, sinabi niya ay, Aking kaibigan, hindi mo ba nakita na mayroong magnanakaw na nakapasok sa loob ng bahay? Bakit hindi ka tumahol upang magising ang ating amo? Huwag kang makialam! Huwag mo akong pagsabihan tungkol sa aking mga gagawin. Alam ko kung paano ko babantayan ang aking amo. Matagal ko nang binabantayan ang bahay na ito, ngunit ang amo ko ay walang pakialam sa akin.
Sa mga nakarang araw, hindi niya ako pinapakain ng maayos. Hindi niya alam ang halaga ko. Hindi ko siya gigisingin. Kapag nakuha ng magnanakaw na ito ang mga mamahaling gamit sa loob ng bahay, doon niya lamang mapapagtanto ang aking halaga. Tanga! Hindi ito oras para magreklamo. Oras ngayon para kumilos. Bilisan mo at gumawa ka ng paraan upang gisingin ang ating amo. Ayoko! Wala siyang paki sa akin kaya naman wala rin akong paki sa kanya. Napakasama mong nilalang. Wala kang utang na loob sa iyong amo. Wala kang ginagawa kung kailangan. Kung ganoon, ay ako na lang ang gagawa ng iyong tukulin. Kaya naman ay sumigaw ang asno sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa nagising ang magpapaso. Narinig ng magnanakaw ang asno at mabilis ang tumakbo mula sa eksena. Nang makalabas ang magpapaso sa kanyang kwarto, sumilip siya sa labas at tumingin sa paligid. Ngunit wala siyang makitang kakaiba. Nagalit siya sa asno at naistorbo ang kanyang tulog. Hinampas ng magpapaso ang kawawang asno gamit ang isang patpat at ang asno ay ininda ang sakit ng ilang buwan. Moral, madalas ay mas mainam na hindi na tayo mangailam